Buhay po ba ang Diyos? Kung paano po kayo'y nalulumbay kapag ang inyong karamdaman ay hirap na hirap sa inyong pandama, ang inyong katawan. Ganon din naman po ang Ama, nalulumbay siya, sapagkat hindi naman po siya ang nagbibigay ng karamdaman. Kapahintulutan lang po niya para ibigay sa mga anak niya kung sino po ba yung nagbabasa ng panahon ni Job. Di po ba't maliwanag ang sinabi, o sulong eka, subukan mo siya, huwag mo lamang papatayin. Di po ba? Ang daming pagsubok na binigay sa kanya. Subalit nang gusto nang buhayin siya ng Amang pagalingin, sang iglap parang walang nangyari sa kanyang balat. Di po ba? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang pawang katotohanan na dapat po ay masuring ganap ng tao. Pero ang hirap po, alam niyo po bilang naglilingkod sa Ama, na ginagamit ng Panginoon, napakahirap po. Napakahirap po kapag kami nakikita kang pasyente na ba't di siya makalaya dun sa sama ng loob niya? Ba't di siya makalaya sa katawan niya samantalang di pa naman mamamatay? Kasi may pinararamdam po siya pinadadama na pinadadama po ng Ama kapag ang isang pasyente ay gagaling pa. Dapat lang bigyan siya ng pag-asa. Meron naman pong pasyenteng wala na talaga. Iba na, hindi nakakamtin pa. Mayroon po kasing mga dinadialysis na taon nang nabibilang, mabubuhay pa siya. May dinadialysis naman pong lang. May dinadialysis na hindi na po inaabot ng buwan. Yung biglaan po ba na, yung pong kayo, yung pong mga yung pong mga nag-insulin, wag po kayo insulin lang po ng insulin. Check din po ninyo. Kasi po pag bigla po yung flat down, bigla po yung panayang insulin po ninyo, pagkatapos po hindi nyo alam ang taas na po pala ng creatinine ninyo. Delikado rin po yaon, lalo na kung sabay na nadurog ang bato nyo. Pag po dinialysis ka naman na bigla nun para pababain bigla po yon, malaki naman po ang tama sa katawan nun. Si Apo Kunching wala pong alam. Hindi kayang ipahayag ni Apo Kunching yaan sa inyo. At di kayang isiwalat ni Apo Kunching sa inyo yaan. Sapagkat si Apo Kunching ay di nag-aral ng medisina. At kung si Apo Kunching ay mayabang naman, hindi baga siya natatakot? Maraming nanonood sa iba't ibang dako. Kung mali ang kanyang ipapahayag at susuriin ang kanyang tinuran, hindi bagat malaking kahihiyan sa kanya yaan? Kaya mayabang ang taong magyabang ng salita na wala siyang ala? At di naman luluwal haharap si Apo Kunching sa inyo kung sa ganang sa katauhan lamang niya. Maliwanag ang katotohanan, kung nagtitiwala ang tao bilang espiritu, makikinabang kayong totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Salamat po sa Ama. Nawa po ay tangkilikin naman ninyo at mahalin ang mga alagad ko na binahagi ng Ama sa akin. Pinakli ng Ama yung salitang wala nang mababago kaya ay ng salita ng tao. Pinakli po ng Ama
yung mga salita ng taong, ko, hindi na eka magbabago yan. Hanggat may paraan pa po at kaparaanan siyang magagawa, gusto niya po mabago ang tao. At kapag nakinig po ang tao sa banal na salita, tandaan po ninyo walang hindi magbabago. Kaya lamang po hindi nakapagbabagong lubos ang tao, nakikinig po siya pero hindi pumapasok sa puso niya. Hindi pumapasok sa damdamin niya yung mga salita. Kaya wala pong naaantig na buthi. Wala pong nagbubuhay sa kanyang salita. Walang bumubuhay sa kanyang salita. Ano po ang nagbubuhay sa salita ng Ama? Ang Espiritu niya. At mong ika'y magbago, walang hindi magbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Sa sore eyes man po kasi may nai-infeksyon. Sa hangin po kumisan sa pamamagitan ng, meron pong pamumula ng mata na hangin lamang po iyon. Meron namang pamumula ng mata na nagkakaroon po siya ng glaucoma. May pamumula ng matang yung kanyang cataract ay malaki na at pumutok na. Mayroon naman pong pamumula ng mata na sore eyes. At mayroong hindi mo mawari bakit na-infeksyon siya. Eh, yung pong tao mahilig magpatak ng eye mo. Di po ba? Di po masamang magpatak ng eye mo, pero hindi po taunay eye mo ka pa ng eye mo. Hindi po dapat yung eye mo ng eye mo. Nung mga unang panahon po ng matatanda yun, nagpapatak ng eye mo. Eh, ano man po yung gamot, pag labis, masama. Sa mata po, labis kapag ka na sobrahan ka ng gamot dyan, maaring magkaroon po ng paglabo yung mata mo, kaya ay mabulag ka na. Eh, lahat po basta ng gamot, masama pag labis. Kahit anong uri ng gamot, pag labis, kaya nga halimbawa na-stroke ka may limit po yung gamot na nasaksak sa'yo. Ngayon, kapag natapos na nila yon, yung limit na yon, susubukan pa nila uli na